Isang araw sa isang maliit na kainan, nagkita ang magkapatid na lalaki at babae, sina Joseph at Sydney. Ilang oras na ang nakalipas, magkasama silang nagnakaw, na nakakuha ng $7 milyon, na dinala ng lalaki gamit ang isang malaking bag. Tinalakay nila ang kanilang plano ng aksyon para sa malapit na hinaharap. Kailangan ni Sydney ang pera para mabayaran ang mga utang at matustusan ang kanyang anak na si Steph. Gusto niyang itama ang kanyang mga mali dahil nagsisisi siya na hindi siya naroroon para sa kanyang anak, gaya ng nararapat. Ngunit una at pinakamahalaga, ang dalawa ay kailangang magtago sa paraang hindi sila mahahanap. Binanggit ni Joseph na alam niya ang lugar, ngunit sa sandaling iyon, isang sirena ng pulis ang tumunog sa labas ng bintana at pareho silang tumakbo. Sa kakahuyan, nagpalit sila ng damit, itinapon ang kanilang mga lumang damit sa isang latian. Sinabi ni Joseph na pinayagan sila ng isang kaibigan niya na magtago sa bahay ng kanyang lugar, isang lugar na matagal nang nakalimutan ng lahat. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang cornfield at habang dumadaan sila doon, nakarinig sila ng mga putok ng baril. Maingat silang lumapit sa bahay. Laking gulat nila nang may nakaparada na kotse sa harap at ang tatlong lalaki ay pinapasaya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagbaril sa mga walang laman na bote gamit ang rifle. Pumunta si Sydney sa mga nanggugulo, ngunit hindi sila natakot sa kanyang baril. Gayunpaman, nang lumitaw si Joseph sa kabilang panig, umalis ang tatlo. Iminungkahi ng magkapatid na magmadali sila. Pumasok sila sa loob ng bahay, na tila walang laman. Agad na napansin ni Joseph ang isang malaking orasan. Pagkatapos ay naglakad ang magkapatid sa bahay, napansin ang magulo at pangkalahatang kapabayaan. Sa sandaling iyon, muli silang nakarinig ng mga sirena ng pulis. Iminungkahi ni Sydney na tumakbo, ngunit itinuro ni Joseph ang isang pinto patungo sa isang pantry at ibinalita na ito mismo ang hinahanap nila. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa orasan sa unang palapag at sinimulang iikot ang mga kamay nito sa isang partikular na pagkakasunod-sunod. Ganoon din ang ginawa ni Sydney sa iba pang mga orasan, at nang magsimulang tumunog ang lahat, pumunta ang dalawa sa pantry at isinara ang pinto sa likuran nila. Dumagundong ang kulog at kumidlat sa itaas ng bahay. Sa sandaling iyon, binuksan ni Joseph ang isang maliit na kwaderno at inutusan ang kanyang kapatid na babae na i-dial ang isang tiyak na numero sa antigong telepono sa loob ng silid at ibaba ang tawag pagkatapos niyang sabihin ang mga kinakailangang salita. Sa labas, naririnig nila ang boses ng mga pulis na naghahanap sa kanila. Dinayal ni Sydney ang numero at bumigkas ng ilang salita, pagkatapos ay agad na ibinaba ang tawag. Bumaba ang dilim at katahimikan. Maya-maya, binuksan ni Joseph ang pinto at lumabas sila. Walang tao sa paligid. Maayos at maaliwalas ang bahay. Maayos na ang lahat at huminto na naman ang mga orasan. Kasunod ng mga tagubilin, iniikot ni Joseph ang orasan sa sala. Hindi makapaniwala si Sydney na talagang nagawa nila ito at ngayon ay ligtas na sila. Ngunit ipinaalala ni Joseph sa kanya na dapat silang manatili doon nang hindi bababa sa 14 na araw, na mukhang hindi masyadong mahirap. Ang refrigerator ay puno ng pagkain at inumin at mayroong isang tumpok ng mga disk sa isang mesa upang tulungan silang magpalipas ng oras. Sa unang araw, nagpahinga lang sila. Si Joseph ay namamasyal at nag-inspeksyon sa bakuran habang si Sydney ay naligo at sumusubok sa mga lumang damit na nakita niya sa aparador. Sa ikalawang araw, nagluto sila ng hapunan at naglaan ng oras sa pag-uusap sa balkonahe. Sa araw, binibilang nila ang kanilang ninakaw, pinaplano kung paano at saan nila ito gagastusin. Namimiss ni Sydney ang kanyang anak na babae at tiningnan ang kanyang larawan, ngunit inaalo ang sarili na malapit nang matapos ang lahat ng ito at mabubuhay sila nang hindi nangangailangan ng anuman. Sinuri nila ang mga larawang nakasabit sa bahay at nagsanay sa pagbaril kung saan mukhang sanay silang dalawa dahil mayroon silang mga rifle na may mga scopes. Kaya lumipas ang 13 araw. Isang gabi, ipinaliwanag ni Sydney sa kanyang kapatid ang halaga ng ilang bagay na nakaimbak sa kakaibang bahay na ito. Halimbawa, hindi mura ang bullwhip ngunit hindi alam ng mga modernong tao kung para saan ito. Bigla siyang lumipat sa pag-uusap tungkol sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Pakiramdam ng lalaki ay hindi siya nagbigay ng sapat na pagmamahal at ngayon ay nagdurusa dahil dito. Ngunit iniisip mismo ni Sydney na hindi naging masama ang kanyang buhay. Siya ay may anak na babae pagkatapos ng lahat. Gayunpaman,
Ipinangako ng kanyang kapatid na gagawin ang lahat upang makabawi sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong si Sydney tungkol sa kanyang babaeng kaibigan na nagbigay sa kanila ng isang misteryosong hideout. Ngunit hindi maipaliwanag ni Joseph kung sino siya o kung paano gumagana ang kanyang bahay. Inamin niya na binigay lang sa kanya ng babae ang kanyang notebook dahil sa awa. Biglang naalala ni Sydney ang kanilang mga magulang. Naaalala niya ang kanilang ina at naalala ni Joseph ang kanilang ama. Magkasama, naalala nila kung paano tumugtog ng piano ang kanilang ina. Ngunit ang pinakamalakas na memorya ni Sydney ay ang kantang naririnig niya sa isang stereo system disc, kahit na hindi niya alam ang pamagat nito. Hinuhuni niya ang lumang himig at pagkatapos ay biglang hiniling kay Joseph na ibalik siya sa kanyang anak. Sa wakas, dumating ang panahon na makakauwi na sila. Nag-ayos si Sydney habang iniimpake ni Joseph ang kanilang mga bag at sinunog ang natitirang basura. Ngunit nang malapit na sila sa pintuan ng pantry, nakita nilang may takip ito. Sa isang tabla, ang mga salita ay inukit na nagtuturo sa kanila sa isang lumang gilingan sa malapit. Nagka-breakdown si Sydney at tumakbo patungo sa gilingan. Naabutan siya ng kanyang kapatid at nagawang pakalmahin siya. Sinimulan nilang suriin ang lugar at natuklasan ang mga upuan ng simbahan sa basement. Hindi nagtagal, tumama ang sinag ng flashlight nila sa isang naagnas na katawan. Ang inukit sa isang stand ay isang babala na natigil sila sa isang time loop, kasama ang isang invitation, at pumirma sa ilalim ng mensahe kung naiintindihan nila at handa silang sumunod. Tumanggi si Sydney na gawin ito at umalis. Desperado siyang makatakas sa bahay, ngunit sa hindi kalayuan sa bukid, bigla siyang nakaramdam ng sakit. Nagsuka siya ng dugo at napagtanto na hindi siya makaalis sa lugar kung nasaan sila. Hinila siya ng kanyang kapatid pabalik sa ligtas na lugar. Nagising si Sydney, ngunit hindi makapaniwala sa nangyayari. Siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at umiyak, inaalala ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na ang katawan sa gilingan ay ang mismong kakilala na nagpahintulot sa kanya na magtago doon. Nakilala niya siya sa pamamagitan ng orasan na naging pamana ng pamilya. Ang dalawa ay nagtataka kung may makakahanap sa kanila dito, ngunit tinakpan nila ng husto ang kanilang mga trap kaya walang pag-asang mailigtas. Walang pagpipilian si Joseph kundi pirmahan ang babala, pagkatapos ay isang safe ang lumitaw sa harap nila sa isang iglap. Naalala ang notebook, binuksan niya ito gamit ang mga numerong nakasulat doon. Sa loob, isang tape recorder at isang tala na nagsasabing dapat siyang magsabi ng isang bagay at pagkatapos ay isara ang pinto upang magkaroon ng koneksyon. Ginawa ito ni Joseph, at makalipas ang isang minuto, nang e-play niya ang recorder, narinig niya ang boses ng isang estranghero. Sinabi ng estranghero na hindi sila dapat nasa bukid. Alam niya ang tungkol sa pera, at nag-alok si Sydney na bigyan siya ng bahagi para makaalis sila. Ngunit tumahimik ang recorder. Naniniwala si Joseph na may kausap sila sa hinaharap. Inulit ni Sydney ang mga hakbang ng kanyang kapatid, binuksan at isinara ang safe. Bumalik ang boses, sinabing nilayo nitong burahin ang lahat ng bakas ng kanilang pag-iral upang protektahan ang masele na balanse ng mga kapangyarihan ng lugar na ito. Ngunit napagtanto ni Joseph na ang estranghero ay maaring may gusto sa kanila o kung hindi ay pinatay na sila noon pa man. Ipinaliwanag ng estranghero na ang tanging paraan para makaalis sila ng buhay ay ang manatili sa bukid at pumatay ng isang misteryosong bisita na darating sa hindi kilalang punto sa hinaharap. Dapat nilang sirain ang kanyang mga labi at pagkatapos ay tutulungan sila ng mga hindi kilalang tao na makabalik sa kanilang sariling panahon. Bumalik sina Joseph at Sydney sa bahay. Tiningnan ni Sydney ang mga aparador at refrigerator. Muli, ito ay puno ng pagkain at alak. Plano niyang manatili sa paraang palagi niyang masusubaybayan ang bawat paglapit sa bahay para hindi makaligtaan ang pagdating ng bisita. Si Sydney ay kumbinsido na kung sila ay natigil dito, sila ay tapos na, ngunit siya ay handa pa ring subukang makatakas. Iminungkahi ni Joseph na mag-set up ng schedule ng pagbabantay at magpalitan habang umiinom ng alak si Sydney. Itinago nila ang mga armas na mayroon sila sa iba't ibang mga lugar na pinagtataguan sa bakuran at sa gilingan. Habang nagbabantay si Joseph, si Sydney ay maingat na naghahanap sa bahay, pinag-aralan ang mga lumang larawan at mga litrato sa mga dingding. Pagkatapos ay nagpalit sila ng pwesto, si Sydney ay nagsusuri sa bakuran. Lumipas ang halos 1 taon. Ang magkapatid ay may kaginhawahan.
Ang refrigerator ay mapagkakatiwalaan na nagbibigay sa kanila ng pagkain, maaari nilang panatilihing malinis ang kanilang mga sarili, at nabubuhay sila sa ginhawa. Patuloy na sinusuri ni Sydney ang mga lumang pahayagan, magazine, at dokumentong nakita niya sa bahay. Nanood siya ng mga vintage na broadcast at pagsasanay gamit ang bullhook, at sa gabi ay gumawa siya ng mga campfire. Isang araw, sinabi niya sa kanyang kapatid na nakakita siya ng isang kahon ng mga larawan sa gilingan, na nakatulong sa kanya na matuklasan na ang mga larawan sa foyer ay hindi sa orihinal na may-ari ng bukid. Ang kasaysayan ng lupaing ito, na inilipat dito ng hindi kilalang puwersa, ay sumasaklaw sa mga kaganapan hanggang sa Korean War noong 1955. Pagkatapos noon, wala na. Walang patunay na may nakatira dito pagkatapos. Ang opisyal ng hukbong dagat sa isa sa mga larawan ay tila namatay dito sa parehong oras, na sinabing dahil sa pagkahulog sa hagdan. Naniniwala siya na ito ay tinatayang noong unang dumating ang mga sumakop sa lugar gamit ang kanilang teknolohiya. Ginawa nila ang bahay sa kanilang sarili, nagkabit ng kuryente, pampainit, at telebisyon. Sa ilang kadahilanan, ginamit nila ang downtime na ito at nang pumasok ang magkapatid, natigil sila ngunit hindi pa rin iyon sumasagot sa kanilang mga tanong. Nairita si Joseph sa pagsisikap na papaniwalain si Sydney na kasalanan niya ang lahat. Handa pa siyang sisihin ang kanilang mga magulang. Sa tingin niya, ang mga taong responsable ay walang pakialam sa kanila. Ginagawa nila ito dahil ginusto nila. Walang sumipat dito ng hindi imbitado kaya hindi na sila makakauwi, na nag-iiwan lamang sa kanila na mamatay ng mabagal na kamatayan. Sumiklab ang pag-aaway sa pagitan ng magkapatid, dahil kumbinsido si Joseph na hindi siya pinaniniwalaan ni Sydney at sa palagay niya ay handa na siyang iwanan siya doon, ngunit hindi nagtagal ay pinakalma niya ang kanyang sarili at nagkasundo sila. Bumaba sila sa foyer. Habang nanonood si Sydney ng TV, tiningnan ni Joseph ang magkatulad na mga tato na pareho nilang ibinahagi, na nagpapaalala sa kanila na sila ay pamilya. Tumagal ang kanilang paghihintay. Sinubukan ni Joseph na makipag-ugnayan muli sa mga estranghero, ngunit nanatiling tahimik ang tape recorder. Humingi siya ng anumang uri ng palatandaan dahil pagod na siya sa kawalan ng katiyakan, ngunit blanko ang tape. Isang araw, isang misteryosong bisita ang lumitaw sa bukid. Pinanood niya si Sydney sa pamamagitan ng binocular, pagkatapos ay naglakad patungo sa bahay at naghanda na barilin siya. Ngunit nakita siya ni Joseph at sumigaw upang balaan ang kanyang kapatid na babae. Ang bala ay nawala sa marka nito. Pagkatapos ay pinaputukan ng nakahod na estranghero si Joseph, ngunit nagawa rin niyang bumalik sa bahay at magtago. Sinimulan nilang hanapin ang bisita, ngunit hindi pa nila ito mahanap. Umikot si Joseph sa paligid ng bahay at sinubukang kunin ang isang nakaimbak na armas na nakatago sa bukid. Pinaputukan siya ng estranghero. Bumalik si Joseph sa bahay kung saan naabutan siya ng lalaking nakahod. Maya-maya, nakarinig si Sydney ng musika mula sa field at nakakita ng isang tao na may tape player kung saan tumutugtog ang kanta ng kanilang ina. Nakahiga si Joseph sa kanyang paanan. Lumabas si Sydney sa field. Nagkaroon ng ilang pagtatalo at nasugatan si Sydney. Nagtago siya sa bahay, nagbenda ng sarili, at natuklasang nakaharang na naman ang aparador. Sa galit, sinubukan niyang sirain ang pinto, ngunit may lumabas na babala, na nagsasabi sa kanya na huwag gawin iyon. Kasabay nito, lumitaw ang isang safe sa silid. Samantala, si Joseph, na nakatali ang kanyang mga paa, ay nagkamalay sa isang simbahan. Binuksan muli ni Sydney ang safe na koneksyon, iginiit na umalis kasama ang kanyang kapatid. Nagbabala ang mga estranghero na kapag sinira niya ang pinto, pareho silang mamamatay. Sa sandaling iyon, napansin ng bisita si Joseph na sinusubukang abutin ang kanyang pistol at hinampas siya. Sinabi ng isang estranghero na hindi nila maaaring ipagsapalaran ang pagtakas ng bisita. Binanggit ni Sydney ang musika ng kanyang ina, ngunit iginiit nila na ang bisita ay hindi ang kanyang ina. Samantala, ang bisita, na sa ilang kadahilanan ay hindi makapagsalita, ay nagsulat ng isang tala na nagtuturo kay Joseph na kontakin ang mga estranghero na ito at tiyakin sa kanila na natupad nila ni Sydney ang kahilingan at pinatay ang nanghihimasok. Si Sydney ay nasa gitna ng pagiging kumbinsido na ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa bisita, pagkatapos ay ipinangako nilang ipapaliwanag nila kung bakit sigurado silang hindi siya ang kanyang ina. Pagkatapos ang koneksyon ay biglang naputol.
Sa simbahan, pinakumpirma ng bisita kay Joseph ang pagkamatay ng nanghihimasok sa tape recorder. Sinabi ni Joseph na ang katawan ay nasa labas, na siya ay nasugatan, at kung ang mga estranghero ay maaaring makipag-ugnayan kay Sydney, ang isa sa kanila ay ihaharap ang katawan. Natanggap ni Sydney ang impormasyong ito at nagtakdang iligtas siya. Samantala, ang bisita, nakipag-usap at nagsusulat, sinabi kay Joseph na hinahanap niya ang taong pumatay sa kanyang pamilya. Maya-maya lang, nakagawa ng ingay si Sydney sa labas at nagmadaling lumabas ang bisita. Isang barilan ang naganap, at sa pagkakataong ito ay tumakas ang bisita. Nakuha ni Joseph ang kanyang pistol at pinalaya ang sarili, habang hinahabol ni Sydney ang estranghero sa bahay. Naglaban sila, at nasugatan siya ni Sydney, natumba siya, at sinubukang makita ang kanyang mukha. Nagpumiglas siya at sa wakas, nagawa niyang tanggalin ang mask, nakilala ang kanyang adult na anak na si Steph. Habang sinusubukang maunawaan ito, pumasok si Joseph at binaril ang bisita. Sinubukang protektahan ni Sydney si Steph at sa halip ay tinamaan siya ng bala. Habang nagdadalamhati siya sa kanyang naghihingalong kapatid na babae, si Steph ay nakatakas sa pamamagitan ng pantry. Sinabi ni Joseph sa estranghero sa tape recorder na wala na ang bisita. Inilibing niya si Sydney at sinusunod ang mga tagubilin at naghintay sa gilingan. Siya ay dinala sa isang hindi kilalang lokasyon at nakilala ang estranghero mula sa tape recorder kasama ang isang babae. Humingi sila ng impormasyon tungkol sa bisita, ngunit walang alam si Joseph. Nilabag daw nila ni Sydney ang rules at mabubura. Humihingi ng paumanhin para sa pag-asa para sa isang mas mahusay na resulta. Humingi si Joseph ng huling pagkakataon, pumayag ang mga estranghero at pinabalik siya sa unang araw. Sa kafe, ibinunyag niya kay Sydney na nabuhay siya sa siklong ito ng maraming beses. Hindi mapigilan ang kanyang aksidenteng pagkamatay. Sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan upang pigilan ito ay ang patayin siya, kunin ang pera at bumalik sa kanyang anak na babae. Binaril ni Sydney si Joseph at tumakas habang papalapit ang mga sirena ng pulis. Mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod natin mga video, at mag-iwan ng like para matulungan ang aking channel. Salamat sa panonood.